Narinig natin sa mga nakalipas na impeachment hearing ang mga katagang tulad ng disallowance at confidential funds. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Pag-aralan nga natin yan mula sa isang eksperto. Makakausap natin si Attorney Rico Domingo, dating presidente ng Philippine Bar Association. Attorney Domingo, magandang hapon po at welcome sa Arangkada Balita. Magandang umaga. Magandang hapon actually. Yes. Attorney, marami tayong naririnig na technical terms sa pagdinig dyan po sa Kamara. Tungkol nga po dito sa impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte. Unahin nga po natin itong sa Commission on Audit. Tungkol po dito sa salitang notice of disallowance o disallowance. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay ang sinumite ng responsible agency ay hindi sapat labag sa auditing process as well as the underpinning laws na pinag-usapan doon sa report ng agency yon. In other words, hindi naaprubahan ng COA ang ni-report ng agency yon. And Attorney Domingo, pag sinabi dito sa confidential funds, kasi ang sinasabing nila ng sa DepEd na kaya daw fictitious names tulad nilang Mary Grace Piatos at kung ano-ano pa, sinasabi talagang hindi kasi pwede ibigay ang tunay na pangalan. Pero ano ba, as a rule, ano ho ba yun? Dahil confidential nga kaya siguro tinatago nila yung tunay na pagkatao. Pero paano mo idedeklara to na legit yung pinagbigyan ng pera? Iladlad mo ang background ng pagbibigay mo ng intelligence funds. In other words, pati recipients ng intelligence funds dapat pangalanganan mo. At ano ang objective ng intelligence funds na yon as well as the product of the intelligence funds. So in other words, maraming transparency mechanism for that purpose, for COA purposes. So hindi maaaring sabihin, ito ginamit namin to sa intelligence funds lang para sa investigation or surveillance of a certain person. No, you have to identify and tell the COA exactly what would be the details of your investigation. So hindi maaring self-serving na parang very general lamang ang sasabihin mo sa COA. Hindi pwede yun under the guidelines. Opo. And going back doon sa disallowance, sir, yung sinasabi nyo kanina na pinapasauli itong 73 million mula sa Office of the Vice President. May mga nagtatanong po, bakit po ang katulad ng tanggapan ng Vice President ang sinita dito? Can you please repeat the question? Because I didn't hear it very well. You're asking why the tanggapan ng VP? Yes, bakit siya lang or bakit siya ang sinisita tungkol nga po dito sa notice of disallowance? Kumbaga baka may mga nagsasabi in the spirit of fairness, bakit hindi yung iba ring departamento, baka di ba? na-single out. O bakit siya nasi-single out? Well, it's a matter of how you conduct the investigation and who are the subject matters of the investigation. Parang I compare that to a situation whereby maraming pumasok sa one way at isa lang ang nahuli ng pulis. At yung ibang mga 10 o 5 nasa front niya hindi hinuli. Sabihin, bakit nyo hinuli yung 10? Oo nga po. So that's exactly the illustration that I can see very graphically says exactly what that kind of argument is. Sila nagbigay ng report So ang katungkulan ng COA would be just to examine carefully whether they are consistent with the guidelines of the presentation of the intelligence funds. And the COA in its report recently, as had been disseminated, sabi nila hindi yata hindi yan hinggil sa ating guidelines and therefore we are finally rejecting the report. So ano po ang pwedeng maging implikasyon kung hindi isasauli ni VP Sara itong confidential fund? Well, that's actually another ground or another element for violation of corresponding rules and regulations. Dapat binibigyan niya ng halaga at dapat tinutupad niya. So pag hindi niya ginawa yon, magkakaroon another cause for charges against that particular guidelines and the COA regulation. And Attorney Duma, para siguro sa kaliwanagan ng mga nanonood ngayon, in the first place, ano ba yung confidential funds? Lahat po ba ng sangay ng
gobyerno ay may ganito, confidential funds. Kasi ang iniisip, di ba, confidential funds, nandiyan yung intelligence funds daw na sinasabi. Pero ito ay DepEd eh. Kumbaga, hindi naman siya connected sa military or ano na which is ginagamitan ng Intel funds. Pero ano ho ba yung confidential funds po? At saan ginagamit? Ang confidential funds actually would have its roots from the military, no? The military and the police, no? Opo. Investigation, ibig sabihin, you try to trace the source of the crime, or you try to surveil the ongoing investigation and the subjects of the investigation and report to the superior exactly what you found. Opo. And you would need some funds to underwrite Opo. this investigation. Yan na yan. Ngayon, kung ang DepEd naman, sasabihin meron kaming confidential funds for investigation and surveillance, mukha yata hindi tugma yun sa ilang functions sa DepEd. Oo nga po, Diba? attorney. Opo. Oh. So medyo questionable po 'yon. Kaya nga pinapasabi ng COA, patunayan nyo na may surveillance kayo, meron kayong investigation na connected sa inyong functions sa DepEd, baka pwede pa namin tingnan 'yan. But wala po yatang binigay ang Office of the Vice President in that particular light. Kaya ako nga natanong din, attorney, kasi yun din yung pagkakaintindi ko bilang yung pagkaraniwang nanonood na alam ko yung mga Intel funds, pag sinabi Intel funds is connected yan sa PNP at military kasi nga may ini-investigate sila or something sa with regards sa matter ng security natin partner. Pero ito nga DepEd eh. Kumbaga kaya tuloy, akala ko lahat ng mga kumbaga lahat ng ng government, offices ng government ay nabibigyan ng Intel funds, hindi pa ng confidential funds, hindi po pala. Depende po sa functions ng agency, functions ng department, at functions ng office. Yun po ang tinuto ko dyan. At dapat may budgetary allocation po yan. Mukha yata yung bigay na yun, 125 million na yun, na nilustay ng, sabi nga nila, dati 15 days or 14 days. So yun pala, 24 hours 24 lang. hours po. Wala lang natin si Mr. Magdiaga. Ano ba yun? Ano ba yun? Ano bang susi nun? Ano bang route nun? So hindi po natin. Dapat patunayan ng Office of the Vice President, ang impeachable officer, na talagang dapat legitimate and justifiable ang intelligence funds niya. Sila nag-characterize nun eh. Actually, they volunteered the characterization of the intelligence funds. Right? Sila ang nagbigay ng characterization ng item na yon. Kaya yun ang kinu-question ng COA. And the COA said that's illegitimate. Kaya first time nga natin nakarinig ng confidential funds mula sa Department of Education. So sana nga ay mabigyan linaw ito habang nagpapatuloy itong impeachment hearings. But maraming salamat po, former Philippine Bar Association President Attorney Rico Domingo. Salamat din sa inyong dalawa. Happy weekend.